Sa araw ng Pasko, ang anak kong si Carlo ay isinara ang pinto at sinabing, "Hindi ka nakasama sa pamilya namin. Umalis ka na." Nakita ko ang asawa niyang si Bettina na tumatawa sa likuran niya. Pero sa halip na magalit, tumango lang ako, sumakay sa aking lumang Toyota, at tumawag ng isang tawag lang. 5 minuto lang ang lumipas. Lahat ng bisita ay tumayo mula sa hapag at umalis. Iniwan silang dalawa sa walang laman na bahay. Ito ay isang pagtataksil na nangangailangan ng hustisya. At ibinigay ko ito sa pamamagitan ng pagbabaliktad ng lahat. Bago tayo magpatuloy, mag-subscribe ka muna sa channel at sabihin mo sa comment kung saan ka nanonood. Tatay, bakit hindi ka katulad ni Pedro? Tunay na lalaki, yan na may tunay na pera. Ang mga salitang iyon ay tumama sa akin na parang malaking martilyo sa dibdib. Natigilan ako sa may pintuan ng sala. Nakatingin sa anak kong si Carlo na nag-aayos ng mamahaling relo niyang Rolex. Isa na malamang mas mahal pa sa buwan ng pensyon ko. Perpektong nakapatong ang designer jacket niya sa balikat. Ginawa ayon sa sukat ng tagumpay niya. Lahat sa kanya ay sumisigaw ng yaman na hindi ko kailanman nagkaroon. Ano ang sinabi mo sa akin? Tahimik ang boses ko kaysa gusto ko. Halos bulong na hindi marinig. Umirap si Carlo. Paihong galaw noong teenager, pa siya nang sabihan ko siyang linisin ang kwarto niya. Ngayon ay may bigat na ng pang-adultong kalupitan. Narinig mo naman. Si Pedro Mercado ang nagtayo ng imperyo. Tingnan mo tong lugar natin. Itinuro niya ng may paghamak ang simpleng muebles ko. Ang luma pero malinis na sofa kung saan ko siya tinulungang gumawa ng assignment noon. Kumulo ang dugo ko. Ang mga pako ko ang nagbayad ng college mo. Bawat pako. College na halos walang naitulong sa akin, hanggat hindi pa ako nakapag-asawa kay Bettina. Itinuwid niya ang kanyang silk tea nang may sinasadyang presisyon. Si Pedro ang nagbigay sa akin ng tunay na pagkakataon, tunay na koneksyon. At ikaw, pinabagal mo lang ako sa mentalidad mong manggagawa. Nanginginig ang kamay ko habang hawak ko ang frame ng pinto. 40 taon ng double shift, na walang hapunan, pananakit ng likod. Lahat iyon ay naging pabigat lang ako sa kanya. Ginawa ko ang lahat para sa'yo. At ano ang natanggap ko? Isang tatay na nakatira sa bahay na sumisigaw na construction worker sa lahat ng bumibisita. Matinis ang tawa ni Carlo. Alam mo ba kung gaano ako nahihiya kapag tinatanong ng mga kaibigan ni Bettina ang pamilya ko? Si Pedro ang may-ari ng kalahati ng commercial district sa Maynila. At ikaw, may-ari ka ng mga power tools. May bumaliktad sa loob ko. Ang maingat na pagpipigil na pinanatili ko sa loob 37 taon ng pagiging magulang ay sa wakas ay naputol. Layas. Itinuro ko ang pinto sa harapan ng matigas. Gayon din, huwag ka nang magmalaki-laking inagrabyadong tatay. Alam naman nating pareho na lumaki na ako rito. Lumaki na ako sa'yo. Dahan-dahang lumakad si Carlo patungong pinto. Bawat hakbang puno ng paghamak. Baka oras na para tanggapin mo na may mga tao talagang para sa mas malalaking bagay. Bumagsak ang pinto ng napakalakas. Nanginginig ang mga larawan ng pamilya sa ibabaw ng mantelpiece. Naiwan akong nakatayo sa biglang katahimikan. Pinag-iisipan ang nangyari. Ang anak ko, ang batang tinuruan kong magbisikleta. Ang teenager na hinatid ko sa bawat baseball practice. Ang nagsabi lang na walang halaga ang 40 taon ng buhay ko. Sa labas, narinig ko ang kaluskos ng metal, mga yapak sa graba. May hinila sa semento. Sobrang pagod sa emosyon para mag-imbestiga. Lumubog ako sa paborito kong silya. Yung may maliit na butas sa balat mula sa adventure ni Carlo noon sa gunting. Ginawa ko ang gabi kong routine na parang multo. Isinabit ang aking work shirt sa closet ng mekanikal. Ang refleksyon ko sa salamin sa kwarto ay nagpapakita ng 70 anyos na lalaki na biglang tumanda ng bigla. Umalingaw-ngaw ang mga salita ni Carlo sa bawat galaw. Tunay na lalaki na may tunay na pera. Habang nagsisipilyo ako, hindi ko maiwasang maalala ang 8 anyos na Carlo na ipinagmamalaki sa kaibigan ang toolbox na binigay ko sa kanya noong Pasko. Gumagawa ng lahat ang tatay ko. Anya noon nang may purong kasiyahan. Kailan naging kahihiyan ang pride na ito? Naalala ko iyong gabing nagtrabaho ako hanggang 3:00 ng madaling araw sa proyekto sa Quezon City, tapos diretso akong pumunta sa graduation niya sa high school. Mansa ng kape ang damit pang trabaho at mga kalyo sa kamay. Pero nakarating ako. Niyakap ako ni Carlo pagkatapos, bumubulong. Salamat palagi sa pagiging andyan para sa akin, Tay. Ang parehong kamay na tinanggihan niya ngayon bilang simbolo ng karaniwan lang. Ang pagbayad ng college ay nangahulugan ng 18 oras na trabaho ng tuloy-tuloy sa loob ng 3 taon. Nawala ang family dinner, isinakripisyo ang weekend, tinanggihan ang bakasyon kasama ang mga kaibigan. Lahat ng overtime ay napunta sa education fund niya.
Gusto ko sanang makuha mo ang mga pagkakataong hindi ko nakuha. Sabi ko sa kanya sa mga taong iyon ng hira. Mukhang nagpapasalamat siya noon, naiintindihan ang sakripisyo. Pero nagbago ang lahat nang una siyang bumisita sa malaking bahay ni Pedro Mercado. Naalala ko pa yung gabing iyon ng taglagas nang bumalik siya mula sa family dinner ng pamilya ni Bettina. Nagniningning ang mga mata niya sa gutom na hindi ko pa nakita noon. Tay, dapat makita mo ang bahay ni Pedro. Parang sa magazine, may wine cellar, marmol na sahig, mga painting na mas mahal pa sa buong barangay natin. Puno ng paghanga ang boses niya. Pero may mas madilim sa ilalim, inggit. At nagsimula ang mga paghahambing. Una, banayad pa. Sabi ni Pedro, mas maasahan ang investment portfolio kaysa pension. At lalong naging matapang. Baka dapat business na lang ang kinuha ko kaysa engineering. Sa wakas, ang mga tingin na puno ng pagpuna kapag bumibisita siya sa simpleng bahay ko. Para bang bagong kritikal na mata ang ginagamit niya. Naging mas maikli ang mga tawag. Bihira na ang imbitasyon sa hapunan. Sorry, Tay. May event ang pamilya ni Bettina ang naging standard niyang dahilan. Sinubukan kong huwag mapansin kung paanong nagbabago ang boses niya kapag binabanggit si Pedro. Puno ng paggalang, masigasig sa paraan na dating ginagamit niya sa akin. Noong nakaraang Pasko, dumating siya ng isang oras lete na may mamahaling regalo na parang obligasyon na lang kaysa tunay na pagmamahal. Tinuturuan ako ni Pedro tungkol sa tax benefits. Sabi niya habang binubuksan ang relo na ipinag-iimpok ko ng ilang buwan. Ang charitable contributions ay maaring strategic. Kahit ang regalo ko ay naging aralin sa bagong pilosopiya niya. Nakita ko kung paano nagbago ang anak ko mula sa batang ipinagmamalaki, ang tatay, na manggagawang klase, patungo sa lalaking nahihiya sa kanyang pinagmulan. Bawat nagbisita ay nagdadala ng bagong pagbabago. Designer clothes, paraan ng pagsasalita tungkol sa stock options, kaswal na pagbanggit ng exclusive club at business launch. Ang confrontation ngayon ay hindi bigla ang kalupitan. Ito ang hindi may iwasang wakas ng mga taon ng lumalaking distansya. Si Pedro Mercado ay hindi lang nakakuha ng manugang. Ninakaw niya ang anak ko. Marahil hindi sa masamang layunin, kundi dahil lang sa simpleng katotohanan ng pag-iral sa mundong kung saan ang mga sakripisyo ko ay parang walang halaga. Nakahiga sa kama, tumingin ako sa kisame at sinubukang alalahanin kung kailan huling nagtanong si Carlo tungkol sa araw ko, kalusugan ko, kaligayahan ko. Ang katahimikan ay umaabot ng buwan, marahil taon. Kailan ako naging hindi mahalaga sa batang ginawa kong sentro ng buong buhay ko. Kumaluskos ang bahay sa paligid ko sa mga pamilyar na tunog, ang kahoy na umaayos, ang pundasyon na gumagalaw, ang mahinang protesta ng bahay na nagproteksyon sa amin sa mga bagyo at pista. Ang bahay na ito, na itinuring na nakakahiya ni Carlo ngayon, ay naging kanlungan niya sa bawat krisis ng pagkabata. Natulog ako bandang 12:00, pero kahit sa pagtulog ay hindi ako nakatakas sa etyo ng mga salita niya. May mga tao talagang para sa mas malalaking bagay. Maliwanag na hindi ako isa sa kanila. Pumasok ang liwanag ng umaga sa kurtina ng kwarto. Matigas at walang awa. Nagprotesta ang mga kasukasuan ko habang gumigising ako. Bawat galaw ay paalala na 70 taon na ang nakalipas. 8:15 ang digital clock. Mas lete kaysa karaniwan. Pero ang emosyonal na pagod kahapon ay mas nakakapagod kaysa anumang pisikal na trabaho. Nagpunta ako sa banyo. Iniiwasan ang refleksyon ko sa salamin. Tinawag ako ng kape mula sa kusina. Nangangako ng caffeine na kailangan ko para harapin ang bagong realidad kung saan ako ay nakakahiya sa anak ko. Ang morning routine ay parang banyaga pagkatapos ng shock kahapon. Habang nagsusuot ng lumakong flannel shirt at maong pangtrabaho, ginagawa ko ang mga galaw habang inireplay ng isip ko ang mga malupit na salita ni Carlo. Mentalidad na manggagawa. Nakatanim ang parirang iyon sa balat ko. Bumagsak ang Disyembre na nyebe magdamag. Tinakpan ang aking simpleng barangay ng purong kaputyan na nagpapaganda sa lahat kaysa sa tunay. Ang pamilyar na ritual ng paggawa ng kape at pagkuha ng dyaryo sa beranda ay karaniwang nagbibigay sa akin ng grounding. Nagbibigay ng estruktura sa mga araw na minsan ay walang laman pagkatapos ng retirement. Pero nang lumabas ako sa malamig na hangin ng Tagaytay, agad kong napansin ang hindi pangkaraniwan. Ang mailbots ko, simpleng itim na metal na nilagay ko 15 taon na ang nakaraan, ay nakabitin ng pabayang sa poste. Nakabukas ang pinto sa hindi natural na anggulo. Dahan-dahan akong lumapit, humihinga ng maliit na ulap sa malamig na hangin. Hindi aksidente ang sira. May gumamit ng pamalo o crowbar. Sinira ng sinasadya, may masamang layunin. Bagong gasgas ang nakasira sa ibabaw, at maluwag na ang poste. Ikiniling ang buong istruktura patungong kalsada. Mga batang pasaway, bulong ko.
Bagaman may hindi tama sa presisyon ng pagkasira. Hindi ito random na kalokohan ng teenager. Sinadya ito, personal. Biglang nagliwanag ang kahulugan ng metallic scraping sound kahapon. Yumuko ako para tingnan ang bese. Nagprotesta ang tuhod ko. Mga bakat ng paa sa nyebe sa paligid ng mailbots. Size 1.0 o 11 na bota. Bakat ng adult. Tumagos ang lamig sa damit ko, habang sinubukan kong buuin kung ano ang nangyari pagkatapos umalis ni Carlo. Habang bumabalik ako sa bahay na may diaryo sa ilalim ng braso, naramdaman ko ang hindi pamilyar na sensasyon na umakyat sa gulugod ko, pagkailang. Sa 40 taon kong paninirahan sa barangay na ito, hindi pa ako nagiging target ng vandalism. Napakagandang timing para magkataon lang. Sa mainit kong kusina, nagbuhos ako ng kape sa paborito kong tasa at binuksan ang diaryo sa mesa. Ang pamilyar na ginhawa ng morning routine ay dapat nakatulong. Pero nawala ang focus ko. Lumabo ang mga salita habang bumabalik ang isip ko sa nasirang mailbots. Sa mga salitang nakakalason ni Carlo, sa lumalaking katiyakan na hindi pa tapos ang konfrontasyon kahapon. Naisip kong tumawag sa pulis, pero itinabi ko ang ideya. Ano ang sasabihin ko? Nasira ang mailbots ko noong gabing tinawag akong talo ng anak ko. Isipin nila paranoid na matanda ako na nag-ugnay ng walang koneksyong pangyayari. Lumamig ang kape habang tinitingnan ko ang mga headline na hindi ko maintindihan. Sports, panahon, lokal na balita. Walang pumapasok sa ulap ng pagkailang na nakapalibot sa akin. May mali, kulang, para bang ang away kahapon ay unang yugto lang ng mas malaking dula. Sinubukan kong tapusin ang crossword puzzle. Pang-araw-araw na ritual na nagbibigay ng escape sa komplikasyon ng buhay. 7 across, pagtataksil ng miyembro ng pamilya. Hindi nawala sa akin ang irony, pero hindi ko man lang napatawa ng mapait. Tiktak na tiktak ang oasan sa kusina hanggang alas 9. Sa labas, nagsisimula na ang mga kapitbahay sa morning routine nila. Nagbubukas ang garage door, lumalabas ang mga sasakyan, at nagpapatuloy ang normal na tunog ng buhay sa subdivision. Kahit may personal na gulo ako. Tumunog ang telepono. Tiningnan ko ito ng 3 ring bago sumagot. Inaasahan na telemarketer o maling numero. Ang huling boses na inaasahan kong marinig ay si Carlo. Tay, ako to. Matamis na matamis ang tono niya. Agad akong nagduda. Lubhang iba sa kalupitan kahapon. Carlo. Pinanatili kong neutral ang boses ko. Hindi alam kung saan pupunta ang usapang ito. Napaisip ako buong gabi tungkol sa nangyari kahapon. Sobra akong nag-overreact. Masyadong maayos ang pagkakasabi. Parang rehearse. May mga sinabi akong hindi ko ibig sabihin. At talagang sorry ako. Mas humigpit ang hawak ko sa telepono. Pagkatapos ng 40 taon ng pagiging magulang, kilala ko kapag nagsisinungaling si Carlo. At parang sining na ito. Mukhang malinaw na malinaw ka sa nararamdaman mo. Hindi, iyon nga. Na-stress ako sa trabaho, sa pera, sa lahat. Alam mo naman kung ano ang pamilya ni Bettina. Tumawa siya, pero hollow. May malamig na bumaba sa tiyan ko. Ang Carlo kahapon ay malupit pero honest. Ang bersyon na ito ay mapanganib sa panlilinlang. Actually, dagdag niya, kaya ako tumawag. Gusto ka sanang imbitahan namin ni Bettina sa Christmas dinner bukas ng gabi sa bahay namin. Walang fancy, si Daddy Bettina lang, mga business partner niya, at ibang kamag-anak, lahat successful at mayaman. Christmas dinner. Nahirapan akong magsalita. Hapunan ng 6. Gumagawa si Bettina ng sikat niyang lechon. Dapat sana tumanggi ako. Bawat instinct ay sumisigaw ng panganib. Pero may desperadong parte sa akin na gustong maniwala na nagsisisi talaga ang anak ko. Sige, pupunta ako. Ang galing. Oh, Tay, baka maisuot mo iyong magandang suit noong libing ni nanay. Mahalaga ang first impression sa mga kasama ni Pedro. Tahimik ang linya sandali. Narinig ko ang mahina na boses sa background. Tapos boses ni Carlo. Malayo pero malinaw, para bang nakalimutan niyang ibaba ang telepono. Talagang naniwala siya. Matinis ang tawa ni Carlo. Malupit. Narinig mo ba iyong pathetic hope sa boses niya? Grabe ka naman. Mas naaliw pa ang boses ni Bettina kaysa disapproving. Pero aminin ko, magiging interesting ito. Magugustuhan ito ni Pedro. Ang successful niyang negosyo laban sa tatay kong construction worker. Perpekto ang contrast. Huwag kalimutan ang legacy, dagdag ni Bettina. Kailangan makita ni Daddy kung gaano siya mas mabuti kaysa sa tatay mo. Ang dinner na ito ang magbibigay sa atin ng mana at negosyo ng tatay ko. Sa dulo ng gabi, mukhang pathetic si Joseph sa tabi ng mga kasama ni Pedro. Makikita ni Pedro kung gaano natin siya kamahal at wala ng iba. Nanginginig ng sobra. Ang kamay ko,
Halos mahulog ang telepono. Ang komplikadong kalupitan ng plano nila ay tumama sa akin na parang pisikal na suntok. Hindi ito tungkol sa reconciliation. Ito ay tungkol sa paggamit sa akin bilang props sa kanilang manipulasyon kay Pedro Mercado. Maingat kong ibinaba ang telepono. Nanginginig ang buong katawan ko. Pinlano nila ito, hindi lang dinner, kundi emosyonal na manipulasyon, fake apology, sinadyang paghahanda para sa public humiliation. Hindi lang niya ako tinanggihan ang anak ko. Ginawa niya akong sandata. Biglang lumiit ang kusina. Parang lumiit ang mga dingding habang lumalaki ang buong lawak ng pagtataksil nila. Hindi ito teenage rebellion o disappointment ng adult. Ito ay kalkuladong kalupitan na nilayon upang sirain ang natitira kong dignidad. Naupo akong bigla sa silya. Nahulog ang dyaryo sa sahig. Ilang minuto, hindi ako makagalaw, hindi makapag-isip kundi ang etyo ng tawa nila at ang walang pakialam na paraan ng pag-uusap tungkol sa pagpapahiya sa akin. Pero dahan-dahan, may ibang lumaki sa dibdib ko. Hindi ang pagkatalo na naramdaman ko kahapon, kundi mas matibay, mas focus. Kung gusto nilang maglaro sa emosyon ko, kung akala nila pwede nila akong gamitin bilang entertainment sa kanilang scam, malapit na nilang malaman na ang matandang builder na ito ay may natitira pang ilang trick. Tahimik ang telepono sa cradle, pero aktibo na ang isip ko. Nanginginig pa rin ang kamay ko. Tatay, ang builder. Paulit-ulit sa isip ko na parang sirang plaka. Hindi man lang tatay o tay, pangalan lang ng propesyon, klasifikasyon sa lipunan na nakakalito sa kanila. Hinawakan ko ang armrest ng silya hanggang pumuti ang knuckles ko. Nilalabanan ang pagkahilo na gustong manaig. Ang tili ni Bettina ay tumutugtog sa ulo ko. Matinis na tunog ng basag na salamin. Ng batang babaeng natutuwa talaga sa pagpaplano ng pagpapahiya sa matanda. Magiging interesting ito. Para bang ang dignidad ko ay dinner dater para sa kanila. Pero ang boses ni Carlo ang pinakamasakit. Pathetic hope. Nakilala niya ang desperasyon sa tono ko nang tanggapin ko ang imbitasyon nila. At nasarapan siya. Ginawa ng sarili kong anak na sandata ang pag-ibig ko sa kanya. Ginawang bala ang pagpayag kong magpatawad para sa kanilang plano. Dahan-dahan akong tumayo. Nanginginig ang mga binti ko. 70 taon ng buhay, 45 taon ng pag-aasawa, 37 taon ng pagiging magulang. Lahat nabawas sa props sa kanilang Pedro Mercado play. Hindi lang nila ako tinanggihan. Lano nilang gawing circus show ang background ko bilang working class. May larawan sa ref na nakakuha ng pansin ko. Graduation ni Carlo sa high school. Pareho kaming nakangiti sa tabi ng diploma niya. 18 oras akong nagtrabaho, araw-araw, para ma-afford ang bayad sa pribadong paaralan na iyon. Ngayon gusto niyang gamitin ang mga sakripisyo ko bilang patunay ng sarili niyang superiority. May bumaliktad sa dibdib ko. Hindi ang nakakagiba na lungkot kahapon, kundi mas matibay, mas sentro. Tinuruan ako ng tatay ko na ang halaga ng tao ay hindi nasusukat sa bank account, kundi sa kung paano ka tumugon kapag binugbog ka ng buhay. Pwede kang humiga na lang at tanggapin. Sabi niya pagkatapos akong kulungin ng mga bully sa barangay noong bata pa ako. O pwede kang tumayo at ipakita kung sino ka talaga. Pumunta ako sa bintana ng sala at tiningnan ang nasirang mailbots ko. Biglang nagliwanag ang lahat. Psychological warfare para maramdaman kong mahina bago ang dinner invitation nila. Pinlano nila ang bawat detalye mula sa vandalism, hanggang sa fake apology, hanggang sa grand final bukas ng gabi. Pero nagkamali sila sa isang kritikal na bagay. Akala nila mananatili akong bulag sa plano nila. Pumunta ako sa drawer ng desk kung saan ko inilalagay ang mahahalagang numero. Binigyan ako ni Pedro Mercado ng business card niya noong birthday ni Carlo noong nakaraang taon. Galaw ng paggalang sa pagitan ng biyenan. Tawagan mo lang anytime, Joseph. Dapat magkakilala tayo ng mas malalim. Pinahahalagahan ko ang direktang ugali niya. Ang kawalan ng pagpapanggap, kahit halata ang yaman niya. Ngayon ang business card na iyon ay ibang-iba ang kahulugan. Isang pagkakataon. Nagsimulang mag-analisa ang engineering min ko nang may mekanikal na presisyon. Gusto nilang pahiyain ako sa harap ni Pedro para patunayan ang superiority niya at masikir ang mana. Pero paano kung malaman ni Pedro ang kanilang panlilinlang ng maaga? Paano kung malaman niya na ginagamit siya ng anak at manugang niya para maging malupit sa matandang kamag-anak? Hindi nagtayo si Pedro Mercado ng business empire sa pagtolerate ng kasinungalingan. Sa maikling usapan namin, nakilala ko siyang taong pinahahalagahan ang katapatan kaysa sa social climbing. Hindi niya magugustuhan na ginagamit siya bilang unawar participant sa psychological abuse. Parang may pulso ang numero habang hawak ko ang card. Isang tawag lang ang makakabago ng lahat. Hindi eksaktong revenge, kundi hustisya.
Tiyaking ang manipulative schemes ay makakatanggap ng nararapat na consequence. Si Pedro Mercado ay hindi nagtayo ng imperyo sa pagtolerete ng kasinungalingan. Sa maikling usapan namin, nakilala ko siyang taong pinahahalagahan ang integridad kaysa sa karyerism. Hindi niya magugustuhan na ginagamit siya sa psychological abuse. 9 oras sa oasan sa kusina. Nasa opisina na si Pedro. Marahil nagre-review ng kontrata o nagpaplano ng negosyo. Magandang oras para tawagan ang kapwa businessman, kahit retired na. Sa unang pagkakataon mula nang umalis si Carlo kahapon, naramdaman ko ang iba maliban sa sakit at kalituhan. Layunin, direksyon, kumpiyansa na hindi ako magiging biktima kahit kanino, kahit sa sarili kong anak. Mas matagal kaysa inaasahan ang paghahanap sa business card ni Pedro. Maingat ko itong inilagay sa desk organizer ko. Nasa gitna ng insurance documents at warranty. Presisong organisasyon na nagsilbi sa akin ng maayos sa loob ng mga dekada ng engineering projects. Tumigil ang panginginig ng kamay ko. Napalitan ng steady concentration na dating dala ko sa pagre-review ng blueprints at construction schedule. Makapal ang card sa daliri ko. Mamahaling karton na nagsasalita ng tagumpay na kinita, hindi minana. Mercado Commercial Development. Pedro Mercado, Director. Sa ibaba ay ang direct office number at cellphone number niya. 2 paraan para maabot ang lalaking hindi nagtatago sa sekretarya o assistant. Naupo ako sa reading chair ko. Malinaw ang view sa front window at sa orasan sa kusina. At kinuha ang telepono. Kailangan ng maingat na teaming ang strategy. Naiintindihan ko na mas mahalaga ang accuracy kaysa bilis. Ano nga ba ang sasabihin ko sa kanya? Siyempre ang totoo, pero may surgical precision. Kailangan malaman ni Pedro na ginagamit siya ng anak at manugang niya. Ginagamit ang family gathering bilang stage para sa audition ng mana. Pero hindi ako pwedeng magmukhang bitter old man na nagrereklamo sa walang utang na loob na anak. Tahimik kong inensayo ang opening lines. Pedro, si Joseph Taylor ito. Tumawag ako tungkol sa dinner bukas. Masyadong formal. Pedro. Joseph dito. Kailangan nating mag-usap tungkol kina Carlo at Bettina. Masyadong confrontational. Dapat balansihin ang urgency at paggalang, katapatan at diplomasya. Simple ang facts. Aksidente kong narinig ang usapan na nagpapakita ng tunay nilang layunin sa dinner bukas. Plano nilang pahiyain ako sa harap niya para maipakita ang superiority at masikir ang mana. Sinira pa nila ang property ko para psychologically masoften ako. Kailangan ko ng trust. Ibig sabihin acknowledge ang sarili kong emotional interest habang objective pa rin. Pedro, alam ko nakakailang ang posisyon mo dito. Pero sa tingin ko karapat-dapat mong malaman kung ano ang plano nila. Appealing sa sense of fairness niya, hindi humihingi na pumili ng side. May isang komplikasyon na nag-abala sa akin. Paano kung kasama niya si Bettina? Normal ang father-daughter breakfast sa family business. Kailangan maging handa akong tawagan ulit kung hindi pa right time para sa private conversation. Pero nagsasabi ang instinct ko na ito na ang moment. Ang paghihintay ay magbibigay lang sa akin ng oras para magduda sa sarili. Mawala ang clarity na dala ng righteous anger at recent betrayal. Si Pedro Mercado ay mukhang taong pinahahalagahan ang straightforwardness. Mas gusto harapin ang problema kaysa pabayaan itong mabulok. Bumalik ako sa telepono, card sa kamay, at huminga ng malalim. Ang usapang ito ang magdedesisyon kung bukas ng gabi ay tagumpay nila o pagkatalo. Kung mananaig ang hustisya laban sa manipulasyon. Kung kaya na matandang builder na malampasan ang mga privileged na anak na hindi marunong humalaga sa kanya. Pamilyar ang mga numero sa ilalim ng daliri ko habang dinadial ko. Professional muscle memory mula sa mga dekada ng importanteng tawag. Contract negotiation. Emergency consultation. Bawat numero deliberate, purposeful, irreversible. Nagsimulang tumunog ang telepono. Sumagot si Pedro at sinabi ko sa kanya ang lahat ng walang pag-asang maniwala siya. Pero nakakagulat, na-shock siya sa sinabi ko at hindi niya itinago ang kalituhan at galit niya. Sinabi ko sa kanya ang plano ko at pumayag siyang tumulong. Pops 7 full post. Kinabukasan ng gabi, nagmaneho ako sa upscale na subdivision ng La Vista sa Quezon City, na parabang surreal sa akin. Mercedes at BMW ang nakaparada sa curved streets na para mamahaling alahas sa velvet. Kumikinang ang Christmas lights mula sa mga mansyon na kayang magkasya ang 3 pamilya ng laki ko. Bawat isa testamento ng yaman na hindi ko maimagine. Ang bahay ni Carlo ay nasa dulo ng cul-de-sac. Ang limestone facade ay iluminado ng spotlights. Dominado ng itim na Bentley ni Pedro ang circular driveway. Napalibutan ng ibang luxury cars na malamang mas mahal pa sa annual pension ko. Parang magazine spread ang eksena
na pinamagatang How the Other Half Lives. Ipinarke ko ang matanda kong Honda sa tabi ng makintab na Porsche. Halos nakakatawa ang kontrast. Sa malalaking bintana sa harap, nakikita ko ang mga silhawete na gumagalaw sa elegant dining room. Mga business associate ni Pedro. Walang duda mga manonood sa planong humiliation ngayong gabi. Tiningnan ko ang hitsura ko sa rearview mirror. Tinuwid ang tee at jacket ko. Ang parehong dark blue suit na suot ko sa libing ng asawa ko ay mukhang disente pa rin. Bagaman mukhang luma na sa tabi ng designer clothes sa loob. Iyon mismo ang inaasahan ni Carlo at Bettina. Pero habang naglalakad ako sa Immaculate Stone Path, tiwala ang mga hakbang ko at kalmado ang paghinga. Bigyan natin sila ng moment of triumph nila. May ugali ang hustisya na dumating kapag hindi inaasahan. Bago ko pa maabot ang doorbell, bumukas ang pinto ng may theatrical precision. Si Carlo ang nakatayo sa ginintuang liwanag mula sa loob. Immaculate ang mamahaling suite. Puno ng cruel satisfaction ang ekspresyon na narinig ko sa boses niya kahapon ng umaga. Aba, sino itong nasa pintuan natin? Malakas ang boses niya para marinig ng mga bisita sa loob. Talaga bang akala mo may lugar ka dito ngayon? Sa likuran niya ay lumitaw si Bettina. Parang supporting actress na sumunod sa key. Mahal pa sa monthly grocery budget ko ang black cocktail dress niya. At matulis ang ngiti niya sa anticipated amusement. Ay, ang kite naman. Talagang pumunta siya. Humakbang si Carlo pasulong at ganap na hinaharangan ang pasukan. Sumisigaw ng possession at control ang body language niya. Gusto ko sanang maging crystal clear sa'yo. Tumataas ang boses niya nang may practice cruelty. Tiyakin na maximum impact sa audience niya. Hindi ka na pamilya namin. Pamilya na lang namin ngayon ang mga magulang ni Bettina. Umalis ka. Parang pisikal na suntok ang mga salita sa malamig na hangin. Nilayon para saktan at pahiyain. Sa loob, nakikita ko ang mga bisita na tumigil sa usapan. Ang iba ay lumingon sa gulo ng may awkward fascination na inilalaan sa public embarrassment. Tumawa si Bettina mula sa likuran ni Carlo. Excited at malicious. Nakita mo ba ang mukha niya? Mas maganda pa sa inimagine natin. Pero sa halip na sirang tao na inaasahan nila, naramdaman ko lang ang kakaibang pakiramdam ng completion. Eksakto ito ang inihanda ko. Eksakto ang kailangan ni Pedro para ma-confirm sa mga sources niya sa loob. Naiintindihan ko. Matatag ang boses ko. Disappointingly calm para sa theatrical performance nila. Carlo, sana makuha mo ang lahat ng nararapat sa iyo ngayon. Tiningnan ko siya ng may tahimik na dignidad ng lalaking honest na nagtrabaho buong buhay. Lahat. Sandali siyang naguluhan sa ekspresyon. Hindi ito ang script niya, ang pagmamakaawa, kahihiyan, public humiliation na magpapakita ng superiority niya sa influential friends ni Pedro. Tama yan, matanda. Umalis ka. Balik ka na sa maliit mong bahay pang builder kung saan ka bagay. Pero kulang ang conviction sa boses niya ngayon. Na-disturb ng unexpected restraint ko. Tinalikuran ko siya at bumalik sa kotse ng may measured steps. Tuwid ang likod kahit malamig ang Disyembre. Sa likuran ko, narinig ko ang forced laughter ni Carlo at mga komento ni Bettina. Pero malayo na at walang halaga ang mga salita nila. Pagdating ko sa Honda, naupo ako sa driver's seat at tiningnan ang bahay sa windshield. Sa mamahaling bintana, nagpapatuloy ang elegant evening ng mga bisita ni Pedro. Hindi alam na iba ang show na malapit na nilang makita. Kinuha ko ang cellphone ko at tinawagan ang numero ni Pedro. 2 ring lang bago sumagot ang pamilyar na boses ni Pedro. Professional pero warm. Joseph, tulad na napag-usapan natin. Simple ko lang nasabi, habang tinitingnan ang ginintuang bintana ng bahay kung saan akala ng anak ko ay nanalo na siya ng pinakamalaki. Naiintindihan ko ng lubos. May bigat ang tono ni Pedro ng lalaking nagtayo ng imperyo. Mabilis magbasa ng sitwasyon at aksyonan. Salamat sa pagpapaalam. Doon na lang natapos ang tawag. Walang dramatic statement, walang mahabang paliwanag. 2 lalaki lang na naiintindihan na may mga pagtataksil na nangangailangan ng immediate consequences. Itinaas ni Pedro ang wine glass niya. Nagdrawing ng atensyon. Unti-unting natahimik ang kwarto, habang ang business elite ng Maynila ay lumingon sa host. Inaasahan ang Blisan Christmas cheer o toast. Mga kaibigan, may authority ang boses ni Pedro na nagbigay sa kanya ng milyon-milyon. Sa gabing ito ng Pasko, gusto kong magsalita tungkol sa family values. Tunay na values na mas mahalaga kaysa sa social status o financial success. Ngumingiti sina Carlo at Bettina. Inaakala nilang validation ito ng ginawa nila. Patunay na pinahahalagahan ni Pedro ang pagpapakita nila ng superiority laban sa working class background ko. Natutunan ko ngayong araw ang mga taong mas pinahahalagahan ang pera kaysa karakter.
na ginagamit ang family relationship para sa personal gain. Nanatili conversational ang tono ni Pedro, pero surgical precision ang mga salita. Mga taong ginagawang props ang matatandang kamag-anak sa kanilang social climbing. Dumaan ang unang anino ng kalituhan sa mukha ni Carlo. Hindi ito ang papuri na inaasahan niya. Natutunan ko rin ang pagkakaiba na minanang yaman at kinita ng may dignidad, sa pagitan ng mga taong nagtatayo ng sarili sa pamamagitan ng pagbababa ng iba at mga taong nananatili sa integridad kahit ano ang laman ng bank account. Nagsimulang mawala ang ngiti ni Bettina habang nagpapalitan ng tingin ang mga bisita. Naging malinaw na malinaw ang ibig sabihin ni Pedro. Kaya ngayon piliin kong ipagdiwang ang Pasko ko sa mga taong naiintindihan na ang family loyalty at basic human decency ay mas mahalaga kaysa sa manipulative at greedy children. Ibinaba ni Pedro ang wine glass ng may finality. Pipiliin kong umalis sa bahay na ito at sa kumpanya na ito. Nakabibinging katahimikan ang sumunod. Tapos lumakad si Pedro patungong pinto ng may kalmadong determinasyon. Tapos na ang desisyon at ginawa ng may paihong business efficiency na nagtayo ng imperyo niya. Pedro, hintay. Pumutok ang boses ni Carlo sa desperasyon. Pero hindi tumigil si Pedro. Daddy, hindi mo naiintindihan. Simula ni Bettina, pero hinabot na ng tatay niya ang quote. Walang bisita ang nangailangan ng karagdagang paliwanag. Sa social hierarchy ng Maynila, ang pagsunod kay Pedro Mercado ay common sense lang. Isa-isa, nagsimulang kunin ng mga bisita ang gamit nila. Nagbibigay ng polite excuse na hindi niloloko ang sinuman. Mali ang pagkakaintindi ito. Sigaw ni Carlo, tumataas ang boses sa panik. Maipapaliwanag namin lahat. Pero hindi na kailangan ang paliwanag. Nagsimula ang exodus, at sa ilang minuto, ang elegant dinner party ay naging awkward scramble para sa labas. Si Pedro ang unang umalis ng bahay. Dignified ang lakad sa malamig na hangin ng Disyembre papunta sa matanda kong Honda. Sumunod sa kanya ang tatlong iba pang bisita. Successful na mga tao na nakakita ng kakaibang bagay. Joseph. Mainit ang boses ni Pedro nang lapitan ang kots ko. Sa tingin ko may mas magandang lugar tayo para ipagdiwang ang Pasko. Naman. Binuksan ko ang pinto. Inimbitahan sila sa loob. Sumunod kayo, mga Ginoo. Hindi kalayuan. Natural na nabuo ang convoy. Ang matanda kong Honda ang nanguna sa parede ng luxury cars sa madilim na kalsada ng Quezon City. Sa rear view mirror, nakita ko ang Bentleys at Mercedes na sumusunod sa simpleng quotes ko na parang funeral procession, bagaman mas parang celebration ito. May itatanong ako, sabi ni Pedro mula sa passenger seat. May halong shock pa rin ang boses. Paano mo nalaman na maghanda para sa araw na ito? Paano mo na-predict lahat? Pagkatapos kong marinig ang usapan nila kahapon ng umaga, tinawagan kita agad. Pero kahit bago yon, habang nagmamaneho sa traffic light, maingat kong pinili ang mga salita. Ilang buwan ko nang pinapanood ang pagbabago ni Carlo. Isa sa mga bisita, malapit na kaibigan ni Pedro, sumandal pasulong. Talaga bang naghanda ka ng alternative dinner? Buong Pasko feast. Kinumpirma ko, tahimik na nasyahan. Nagluto ako ngayong araw. Mukhang matalino ang magkaroon ng backup plan. Tumango si Pedro ng may paghanga. Karamihan sa tao ay iwasan ang konfrontasyon o papasok ng walang preparasyon. Wala kang ginawa sa dalawa. 40 taon sa construction ang nagtuturo sa iyo na maglano para sa lahat ng posibilidad. Laging may backup plan kapag unreliable ang mga tao. Hindi nawala sa akin ang irony. Tawagin ko pang unreliable ang sarili kong anak. Bumalik kami sa barangay ko, kung saan matindi ang kontrast ng simpleng bahay sa mayaman na lugar na iniwan namin. Kumikinang ang Christmas lights mula sa maliliit na harapan. Lumilikha ng mainit, tunay na atmosphere na hindi mabibili ng pera. Iyon ang sinubukan kong sabihin sa toast ko. Sabi ni Pedro, habang tinitingnan ang mga bahay pang manggagawa. Ang tunay na yaman ay hindi tungkol sa bank account o designer clothes. Tungkol ito sa karakter, loyalty, kung sino ka kapag walang nakatingin. Binigay mo sa kanila ang eksaktong nararapat sa kanila. Nakaparada ang ibang kotse sa kalye namin. Mamahaling kotse na mukhang out of place sa honest na barangay na ito. Bumaba ang lahat ng bisita, hindi nang may paghamak, kundi may tunay na curiosity sa lalaking nakalamang sa mga manipulator. Dapat ko sanang banggitin, sabi ni Pedro habang papalapit kami sa pinto ko. Tapos na ang lahat ng business relations ko kay Carlo effective immediately. At si Bettina, tumigil siya, may sakit na lumitaw sa mukha niya. Mababa ang matatanggap niyang mana kaysa inaasahan niya. Sorry talaga, Pedro. Hindi ko sinadya na magdulot ng gulo sa inyo ng anak mo. Wala kang masosorry, Joseph. Ipinaalala mo lang ang naroon na.
Tumigil siya sa harap ng hagdan ko. Lumingon sa mga nakaparadang kotse. Ang mga tao rito, itinuro niya ang lahat ng nasa paligid namin. Iginalang nila ang ginawa mo ngayon. Gayon din ako. GNG, Henderson sa katabing bahay ay sumilip sa kurtina sa kakaibang koleksyon ng luxury cars. Marahil nagtataka kung nanalo ba ako ng loto o sumali sa exclusive club. Sa isang paraan, may klub ako ng mga taong pinahahalagahan ang katapatan kaysa mana. Welcome sa bahay ko, sabi ko habang kinuha ang susi. Mainit na liwanag ang lumabas sa bintana papunta sa beranda. At nakita ko ang dining table ko na nakaset para sa eksaktong bilang ng tao na nakatayo sa likuran ko ngayon. Malayo pa ang gabi. Ang pagbukas ng pinto ng bahay ko ay parang pagbubunyag ng masterpiece. Mainit na liwanag ang lumabas sa simpleng sala ko. Ipinapakita ang Christmas tree na pinalamutyan ko ng mga dekorasyon na nakolekta sa loob ng mga dekada ng pag-aasawa at pagiging magulang. Ang dining table, nakikita sa archway, ay nakaset para sa 8, gamit ang pinakamagandang tsina ng asawa ko. Magagandang tablewar na halos nakalimutan ko na. Diyos ko, Joseph. Si Pedro ang unang pumasok, tinitingnan ang bawat detalye. Talaga bang inihanda mo lahat ito? Simula tanghali akong nagluto. Sagot ko habang tinutulungan ang mga bisita sa coat nila. Mukhang tama lang gawin. Mabilis ang amoy ng inihaw na lechon, stuffing na may sage, at apple pea, mga amoy na nagsasalita ng tunay na Pasko, hindi social performance. Sa kusina ko, naghihintay ang mga putahe sa counter. Perpektong timing at handa ng iserve. Pumasok ang lahat ng bisita sa bahay ko nang may respectful admiration. Tinitingnan ang family photos at hinahangaan ang tunay na Christmas decoration. Successful sila, kamag-anak at partner ni Pedro. Sanay sa luxury, pero mas comfortable sila rito kaysa sa mamahaling exhibition ni Carlo. Parang Pasko talaga, sabi ng isa habang nauupo sa paborito kong silya. Tunay na Pasko, hindi parang sa magazine. Nagsimula akong magdala ng mga putahe mula sa kusina. Ginintuang lechon na hiniwa at inayos sa plato. Mashed potato na may tunay na mantikilya. Green beans mula sa sarili kong hardin na prinito ko noong summer. Agad sumama sa akin si Pedro. Nagdadala ng salad bowl nang hindi sinabi. Natural ang pag-extend ng partnership namin sa domestic cooperation. Kailan mo pa ako nakitang nag-serve ng dinner sa sarili ko? Tanong niya ng mahina. Nagbubuhos ng tubig sa mga baso sa mesa. May mga tao akong gumagawa niyan para sa akin. Ngayon pare-pareho lang tayong pamilya at kaibigan na nagbabahagi ng pagkain. Sagot ko habang inilalabas ang huling place setting. Kapansin-pansin ang transformation. Si Pedro Mercado, na may-ari ng kalahati ng commercial district sa Maynila, ay tumutulong sa matandang builder na mag-serve ng dinner, at natural na natural ito. Ang mga partner niya, sanay sa 5-star restaurant at catered events, ay nagpuri sa simpleng luto ko ng may tunay na enthusiasm. Hindi ka panipaniwala ang lechon na ito, Joseph, sabi ng isa habang humihiwa sa perpektong kayumangging ibon. Saan mo natutunan magluto ng ganito? 45 taon ng pag-aasawa. Sagot ko habang nagbubuhos ng wine mula sa mga bote na ipinag-iimpok ko para sa special occasion. Tinuruan ako ng maayos ng asawa ko bago siya pumanaw. Dumaloy ang usapan sa mga kwento ng family tradition, honest work, at values na talagang mahalaga sa buhay. Ang mga mayayamang businessman na ito ay nakontento, tumawa, at nagbahagi ng alaala ng kanilang simpleng simula at ng mga taong humubog ng karakter nila. Itinaas ni Pedro ang baso niya pagkatapos ng main course. Joseph, gusto kitang pasalamatan ngayong araw, hindi lang sa pagbubunyag ng totoo, kundi sa pagpaalala sa amin kung ano ang tunay na hospitality at tunay na pamilya, dagdag ng isa pang bisita. Ang pamilya ay hindi tungkol sa dugo o pera. Tungkol ito sa mga taong sumusuporta sa iyo kapag mahalaga. Dahan-dahan akong tumayo, nararamdaman ang bigat ng moment. Tumahimik ang lahat, nararamdaman na may mahalagang mangyayari. Ang mainit na liwanag mula sa Christmas tree ko ay nagbibigay ng malumanay na anino sa mga mukha na naging kaalyado. Kahit kaibigan, sa isang gabi lang. Lumitaw ang headlights sa front window. 2 kotse ang huminto sa likuran ng iba. Namatay ang makina ng may abrupt finality ng desperadong desisyon. Itinaas ko ang baso ko. Tinitingnan ang paligid ng mesa ang mga mukha na puno ng tunay na init at kasiyahan. Para sa pamilya, simula ko, itinaas ang baso ko sa mainit na mukha sa paligid ng hapag ko. Hindi ang pamilya na ipinanganak tayo, kundi ang pinili natin, ang mga taong sumusuporta sa atin kapag mahalaga, na pinahahalagahan ang karakter kaysa. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Carlo sa sala ko na parang sumasalakay na army. Malapit si Bettina sa likuran niya. Pareho pa rin silang naka-expensive party clothes.
pero gusgusin na sa desperasyon. Paano mo nagawa ito? Pumutok ang boses ni Carlo, sa galit, habang nakikita ang eksena. Si Pedro at ang mga bisita ay komportableng nakaupo sa simpleng mesa ko. Itinaas ang wine glass, puno ng tunay na init ang mukha. Paano mo ninakaw ang mga bisita namin? Agad at hindi komportable ang reaksyon sa mesa ko. Ibinaba ng mga bisita ang baso nila. Gumalaw sa upuan. Nasasaksihan ang privileged rage. Dumilim ang mukha ni Pedro sa kahihiyan para sa anak niyang nakatayo sa tabi ni Carlo na may luha ng disappointment sa pisngi. Hindi ko ninakaw ang sinuman. Kalmado kong sagot. Hawak pa rin ang baso ko. Inalok ko lang sila ng lugar kung saan tatanggapin sila bilang bisita. Hindi gagamiting props. Ginago mo sila. Sigaw ni Bettina. Nakaturo ang daliri. Ginamit mo ang kwento mo ng mahirap na matanda para ibaling sila laban sa amin. Diplomatikong suminga ang isa sa partner ni Pedro. Sa totoo lang, umalis kami dahil sa toast ng tatay mo tungkol sa family values. Napaka-instructive. Lumiko si Carlo sa mga bisita. Malinaw ang desperasyon niya. Nagsisinungaling siya sa inyo. Bitter lang na matandang builder na hindi matanggap na nilampasan na siya ng anak niya. Sinira niya ang dinner namin dahil naiinggit siya sa sukses namin. Success. Pinutol ni Pedro ang kwarto na parang kutsilyo. Iyan ba ang tawag mo sa pagpaplano na pahiyain ang tatay mo para ma-impress ako at ang mga bisita? Lumapit si Bettina sa tatay niya. Lumuhod sa tabi ng upuan niya. Daddy, please. Hindi mo naiintindihan. Sinusubukan lang naming ipakita kung gaano ka namin kamahal. Sa pamamagitan ng paggawa kay Joseph na target ng pangungutya, malamig ang boses ni Pedro sa sobrang disappointment. Sa pamamagitan ng pagpaplano ng public humiliation niya bilang entertainment. Hindi ganyan yon, iginiit ni Carlo. Pero kulang ang conviction sa boses niya. Gusto lang naming maipakita ang kontrast ang kwarto ay natahimik. Maliban sa mahinang hikbi ni Bettina. Sa paligid ng mesa, halo-halo ang mukha ng simpatya sa sitwasyon ko at disgusto sa batang mag-asawa. Successful na mga tao na naiintindihan ang halaga ng karakter. At nakita nila ang kumpletong kawalan nito. Puno ng galit at desperasyon ang mukha ni Carlo. Lumiko siya sa akin at sinabing, "Sinira mo ang lahat. Alam mo ba kung magkano ang nawala sa amin nito? Pedro, ang legacy niya ang future namin. Hindi kailanman nakatayo sa matibay na pundasyon ang future nyo." Sabi ni Pedro habang dahan-dahang tumayo mula sa upuan. Agad nakakuha ng atensyon ang authority sa galaw niya. Nakatayo ito sa manipulasyon, kasakiman, at pag-aakala na hindi ko malalaman ang tunay niyong karakter. Tiningnan ni Bettina ang tatay niya nang may pleading eyes. Daddy, please, hindi. May finality ang boses ni Pedro na nag-drown sa lahat ng protesta. Tumayo si Pedro nang may commanding presence na nagtayo ng business empire. Ang tingin niya ay naglilipat sa pagitan ng anak at manugang niya nang may malamig na assessment ng lalaking nakakita ng anay sa pundasyon niya. Bettina, Carlo, simula niya, malinaw na malinaw ang boses sa dining room ko. Ngayong araw ay ipinakita nyo kung sino talaga kayo na mga taong iniiwasan ko sa buong buhay ko sa negosyo. Manipulative, sakim, at fundamentally dishonest. Dad, hindi mo pwede. Simula ni Bettina, pero itinaas ni Pedro ang kamay para patahimikin siya. Pwede ko at gagawin ko. Effective immediately. Tanggal na si Carlo sa lahat ng business relations sa Mercado Commercial Development. Trabaho mo, access sa company resources, future participation sa kahit anong family venture ng Mercado. Tapos na. Pumuti ang mukha ni Carlo. Pedro, please, maipapaliwanag ko. Higit pa dito, dagdag ni Pedro nang may business-like precision na pinuputol ang bawat interruption. Babaguhin ang will ko next week. Bettina, ang mana mo ay bababa sa eksaktong dala ni Carlo sa kasal na ito. Wala. Ang karamihan ng estate ko ay mapupunta sa mga charity na tunay na naiintindihan ang pagtulong sa iba ng walang kapalit. Hindi mo pwede gawin iyan, sigaw ni Bettina, tumayo. Anak mo ako. Anak kita. At ngayon ipinakita mo kung anong klaseng anak ang pinili mong maging. May malalim na lungkot sa boses ni Pedro sa ilalim ng tigas nito. Isang taong handang pahiyain ang matanda para sa personal gain. Isang taong mas pinahahalagahan ang pera kaysa basic human decency. Sa paligid ng mesa, tumango ang mga partner ni Pedro bilang pagsang-ayon. Mga taong nagtagumpay sa karakter kasama ng ambisyon. At nakita nila ang hustisya nang makita nila ito. Ginawa ni Carlo ang huling desperadong pagtatangka. Kasalanan niya lahat ito. Itinuro niya ako nang nanginginig ang kamay. Ginago niya kayo. Nilason niya ang isip ninyo ng kasinungalingan. Sinabi sa akin ni Joseph ang totoo. Simpleng sagot ni Pedro.
Isang bagay na hindi nyo kayang gawin. Dahan-dahan akong tumayo, nararamdaman ang bigat ng justification. Pero kasama rin ang responsibility nito. Carlo, sorry talaga na umabot sa ganito. Talaga. Pero pinili mo ito nang ginawa mong may exploit ang pag-ibig ko sa'yo. Hindi cherish. Itago mo ang fake sympathy mo. Sisihin ni Carlo. Pero pumutok ang boses niya. Sinira mo ang buhay namin. Hindi, tahimik kong sabi. Ginawa nyo iyan sa sarili nyo. Tiyak ko lang na nahabol kayo ng consequences ng mga choice nyo. Hinawakan ni Bettina ang braso ni Carlo. Hinila siya patungong pinto. Tara na. Hindi natin kailangan sila. Hindi natin kailangan kahit sino. Pero kahit sinasabi niya ito, dumating na ang realidad. Walang business ni Pedro, walang mana niya, walang connections na itinulak lang nila palayo. Wala silang natira maliban sa isa't isa at sa consequences ng mga ginawa nila. Umalis sila ng walang salita. Bumagsak ang pinto sa likuran nila nang may finality ng pagtatapos ng chapter. Iba ang katahimikan na sumunod kaysa sa awkward tension ng presensya nila. Katahimikan ito ng hustisyang natapos, ng order na naibalik. Naupo si Pedro ng bigla. Biglang mukhang 65 anyos na. Joseph, malalim ang utang na loob ko sa iyo. Hindi lang sa ginawa nila, kundi sa hindi ko ito nakita ng mas maaga. Walang kailangan sorry. Sagot ko habang naupo ulit sa silya ko. Minsan nakikita lang natin ang gusto nating makita sa mga taong mahal natin. Muling itinaas ng isa sa bisita ang baso para sa tunay na family values at sa mga taong nabubuhay ayon dito kaysa nagsasalita lang. At para sa second chances, dagdag ni Pedro, tinitingnan ang paligid ng mesa ng may tunay na enthusiasm. Minsan ang pamilya na kailangan natin ay hindi yung ipinanganak tayo, kundi yung swerte nating nakita. Itinaas ko ang baso ko sa huling pagkakataon. Tinitingnan ang mga mukha na naging kaibigan sa crucible ng kakaibang gabing ito. Para sa Pasko, simple kong sabi, at sa pagpaalala sa akin na ang karakter, hindi yaman ang nagpapayaman sa buhay. Sa labas, nagsimulang bumagsak ang nyebe sa tahimik na barangay. Tinakpan ang mga bakat ng paa ng umalis at binasbasan ang mga nagpasyang manatili. Kung gusto mo ang kwentong ito, please like this video, mag-subscribe sa channel, at ibahagi ang iyong impression sa comment. Para pakinggan ang susunod na kwento, i-click ang box sa kaliwa. Salamat sa panonood.